Kabanata 6571-6575. Napakalakas ni Master Zhao. Sa sandaling ito, pinisil niya ang Daoist handprint gamit ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos ay binaluktot niya ang kanyang daliri at itinuro kung nasaan si Master Yuan Hui. Kaagad, nakita niya na bahagyang nanginginig ang Pitchwood Sword na nakapasok sa kanyang likod sa sandaling ito, at biglang natanggal sa shield nito at nasuspine sa hangin. Dahil sa eksenang ito, ang lahat ng mga Feng Shui Masters na naruroon ay mukhang kakilakilabot. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay maaaring magkaroon ng ganitong kakayahan. Legendary Swordsmanship. Hindi. Saglit na natigilan si Harvey York. Noong una, akala niya ay eskrimador ito sa martial arts. Pero kung titingnang mabuti, hindi naman dapat. Ito dapat ang nakatagong kaalaman ng Xuanman. Para sa Feng Shui Metaphysics, mas alam ni Harvey York ang tungkol sa mga taong 4 asterisk characters. Sa bagay, bihasa siya sa mga diskarte sa pagpatay. Gayunpaman, katulad ng sword fighting technique na kasalukuyang ginagamit ni Master Zhao, mayroon itong mga paikot-ikot na hindi naintindihan ni Harvey York. At gulat na gulat din si Rachel Hunt sa pagkakataong ito, bilang isang taong naniniwala sa agham. Nang makita ang ganitong uri ng misteryosong pamamaraan, talagang hindi siya makapaniwala. Sa paghusga sa isang kamay lamang na ito, mas mataas pa ba ang kakayahan ni Master Zhao na ito kay Harvey York? Para sa pagtataka at pagtataka ng lahat, halatang inaasahan ito ni Master Zhao. Pagkatapos niyang tumingin sa paligid ng matagumpay, lumingon siya sa kinaroroonan ni Master Yuan Hui. Kasabay ng kanyang mga paggalaw, ang espada ng Pitchwood ay agad na lumipad at sumulong. Nako, sa kaunting pakulo mo, ang lakas ng loob mong magpanggap. Hindi mo pa natutunan ang tunay na kakayahan ng iyong lahi ng Mao Shan. Sa kabaligtaran, ang pagpapanggap na isang multo tulad nito, at iyon ay tulad ng pag-aaral nito. Nakakadismaya, sa sandaling ito, si Master Yuan Hui ay may hitsura ng panghahamak sa kanyang mukha, at pagkatapos ay pinitik ang kanyang mga daliri. Makinabang, sa sandaling hawakan ng kanyang daliri ang kahoy na isda sa kanyang kamay, narinig niya ang kahoy na isda na naglalabas ng napakalaking tunog ng Buddha. Kaagad pagkatapos, isang malaking swastika ang lumipad mula sa kahoy na isda at idiniin ito sa espada ng Pitchwood. Tumawa, ngunit sa isang iglap, nagsimulang kumalat ang itim na enerhiya mula sa itaas ng espada ng Pitchwood. Tila babagsak na ito, sa sandaling ito. Ang isip ni Master Zhao ay konektado, at isang subaw ng lumang dugo ang bumulwak. Ito ay isang bagay na kanyang isinakripisyo at ginawang perpekto sa loob ng maraming taon. Kapag ang bagay na ito ay nawasak, ang kanyang Xuanman cultivation base ay masisira. Sa pag-iisip tungkol dito, sa sandaling ito, walang pakialam si Master Zhao sa pakikipaglaban kay Master Yuan Hui. Nagbago ang marka sa kanyang kamay, at gusto niyang bawiin ang espada ng Pitchwood. Ngunit halatang gagamitin ito ni Master Yuan Hui para pumatay ng mga manok at magpakita ng mga unggoy, kaya sa pagkakataong ito ay hindi niya napigilan ang kanyang kamay, bagkus ay muling kumatok sa kahoy na isda. Ang isa pang, swastika, ay lumipad, na may bahagyang malabo na lasa. Nang makitang malapit ng mabali ang Pitchwood Sword sa sandaling ito, si Master Zhao ay kailangang sabihin ng malamig, Master Yuan Hui, ikaw at ako ay kapwa-tao. Anong ibig mong sabihin ng nagmamadaling pumatay? Bahagyang ngumiti si Master Yuan Hui at nagsabi, gusto lang turuan ka ng kaawa-awang monghe ng leksyon, para maintindihan mo na kung wala kang tunay na kakayahan, huwag kang lumabas at mandaya. Kung tutusin, kapag nakilala mo ako, may paraan pa para mabuhay, at kung makatagpo ka ng isang bagay na hindi malulutas, ipahamak mo ang iyong sarili at ang iba. Nang marinig ang mga salita ni Master Yuan Hui, ang mukha ni Master Zhao ay naging itim sa galit. Ito ay hindi lamang isang bagay ng paghampas sa kanyang mukha, ngunit mahalagang ihagis ang kanyang mukha sa lupa. Ngunit ang mga tao ay kailangang iuko ang kanilang mga ulo sa ilalim ng mga ambi. Sa oras na ito, kailangang bamulong si Master Zhao, Master Yuan Hui. Ngayon ay may mga mata ako at hindi ko alam ang Mount Tail. I give up. Nang makitang inamin ni Master Zhao ng Mao Shan ang kanyang duwag, si Master Yuan Hui ay tumawa sa pagkakataong ito at sinabing, maaari mo akong turuan. Pagkatapos niyang magsalita, bahagya niyang pinindot ang kahoy na isda, at ang salitang, swastika, ay agad na nawala.
Sa oras na ito, mabilis ding binawi ni Master Zhao ang Peachwood Sword, at pinunasan ito ng may panlulumong ekspresyon. Akala niya noong una ay nandito siya ngayon para magpanggap na agresibo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, namamaga ang mukha niya dahil sa pambubugbog. Nang makita ng ibang tao ang katapusan ni Master Zhao, lahat sila ay napakapangit. Si Master Yuan Hul ng Huguo Temple ay malayo sa imahinasyon. Maliban na lang kung sa tingin niya ay mas mataas siya, kung hindi ay talagang mapapahiya si Master Zhao sa Maoshan. Ipapahiya pa ba nila ang sarili nila? Lahat, hindi ko alam kung may tumututol sa kawawang monghe, barilin mo na lang. Kung walang manggahas na gumalaw, kung gayon hindi na kailangang sabihin, ang kawawang monghe ay gagawa ng aksyon upang supilan ang mga demonyo para sa kapakanan ng Hunt family. Sa oras na ito, naglabas din si Master Yuan Hul ng isang string ng Buddhist prayer beads, at habang iniikot ang mga ito, nakangiti siyang nagsalita. Sa kasalukuyan, kahit paano mo ito tingnan, siya ay isang kilalang Buddhist monghe at isang powerhouse ng isang henerasyon. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo ang isang kubo na matandang lalaki, at malamig na nagsabi, ginamit talaga ng mga tao ng sektang Budista ang mga pamamaraan ng aking Daoist sect. Lahat ng tao sa sekta ay takot sa akin. Nahihiya, turuan ni Pindaw ng leksyon itong kalbong asno. Nang makita ang kubo na matandang ito, bahagyang pinaikit ng lahat ang mga naruroon. Ang isang ito ay ang matanda sa sekta ng Lingbao na nag-iisip na siya ay isang panlabas na sekta, at siya ay tinatawag na matandang lalaki ng Duobao. Sinasabi na ang taong ito ay nasa mga ilog at lawa sa loob ng maraming taon, at umabot na siya sa punto ng pagiging perpekto sa martial arts at feng shui metaphysics. Sa hindi inaasahan, dumating din siya this time para sa Hunt family sa Walsing. Nang makitang lumabas ang matandang si Duobao, tumawa si Master Yuan Hui at sinabing, kaya matandang Duobao yun. Nabalitaan ko na marami kang kayamanan, ngunit mayroon lang akong isdang kahoy dito. Kahit gaano karaming mga espiritual na kayamanan ang mayroon ka, gaano karaming mga pagbabago, sugpuin ko silang lahat ng isang subaw ng kahoy na isda. Halika, tingnan at makita ng kawawang monghe. Nang marinig ito, ngumisi ang matandang si Duobao, pinitik ang kanang kamay, at agad na nakita ang isang serye ng mga tansong barya na lumilipad sa labas ng kanyang manggas. Ang mga tansong baryang ito ay patuloy na nagbabago ng mga posisyon sa himpapawid, at hindi nagtagal ay nabuo ang hugis ng 8 diagrams Old Palace. Namangha ang lahat sa tagpong ito, masasabi lamang na talagang pambihira ang mga Daoistang ito. Si Rachel Hunt, na nasa gilid, ay nabighani. Kahit na naniniwala siya sa agham, ang eksena sa harap niya ay patuloy na nagsasabi sa kanya kung gaano kakilakilabot ang mga pamamaraan ng mga extraterrestrial na ekspertong ito. Si Harvey York naman ay pinaikit ang mga mata at huminga ng malalim, hindi masyadong interesado. Ang matandang Duobao na ito ay may mga magagandang bagay, dapat ay parang isang pamana ng pamilya. Ngunit sa kasong ito, ang paraan ng pagmamanipula ay hindi kakaiba. Ito ay higit pa sa isang kakaiba at mapanganib na paraan upang pumunta. At talagang tinahak ni Master Yuan Hui ang landas ng paglusob sa libu-libong pagbabago sa isang paraan, na nagpapahintulot sa iyo na lumikha ng libu-libong pagbabago at lahat ng uri ng panghuling galaw. Sa kanyang kaso, isang kahoy na isda lamang ang makakahadlang dito. Mula sa pananaw na ito, nakita ni Harvey York na mas mahusay ang lakas ni Master Yuan Hui. Oo naman, nang manipulahin ng matandang si Duobao ang formation ng palasyo. Old 8 diagrams upang sugpuin siya, nakita niya ang walang katulad na si Master Yuan Hul na malamig na bamhantong hininga, at sa susunod na sandali ay muli siyang nakasakay sa kahoy na isda. Ang marinig ang tunog ng pinigilan na 8 diagrams Old Palace Formation ay nagsimulang mag-vibrate ng tuloy-tuloy, at ang mga tansong barya ay nasunog sa hangin. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ng husto ang kutis ng matandang si Duobao. Sa oras na ito, kailangan niyang mabilis na itapon ang mga tansong barya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng matandang si Duobao na may malungkot na mukha, si Master Yuan Hui ay may mahusay na panlilinlang, sigurado ako. Matapos marinig ito ni Master Yuan Hui, inihayag niya ang pangalan ng Buddha, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging mas seryoso at mapagmataas. Nang makita ang eksenang ito, sumang-ayon ang mga master ng Feng Shui sa larangan, at si Master Yuan Hui ang pinakamalakas sa kanila.
Kahit sinong gumalaw ay kahihiyan. Nang makitang walang dumating upang hamunin siya, si Master Yuan Hui ay tumango bilang kasiyahan, pagkatapos ay tumingin sa paligid ng ilang beses, at matagumpay na sinabi, lahat, tinanggap ko ito. Dahil ang mga bagay ay umunlad hanggang sa puntong ito. Then ibig sabihin, ako lang ang makakahawak ng mga bagay-bagay. Hunt family, salamat sa inyong lahat. Nang marinig ito, kahit na ang mga feng shui expert na naruroon ay lubhang nag-aatubili, kailangan nilang pigilan ang kanilang mga sarili at aminin ito. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Master Yuan Hui ay nakasalalay dito. May isang bagay na karaniwan sa pagitan ng mundo ng feng shui at ng mundo ng martial arts, iyon ay lakas. Kung walang sapat na lakas, lahat ay walang kaparirikan. Malakas na sabihin ang anumang bagay ay totoo. At tumingin si Aaron Hunt kay Master Yuan Hui na may pagtatakang tingin sa oras na ito. Nakita na niya ang malaking eksena ng kuha ni Liu Tiangang, at madali rin niyang nakita ang kuha ni Harvey York. Ngunit ang saloobin ni Master Yuan Hui ay nagparamdam pa rin sa kanya na hindi kapanipaniwala. Sa pag-iisip nito, si Aaron Hunt ay hindi nang ahas na maging walang malasakit, ngunit humakbang pasulong at sinabing, si Master Yuan Hui ay talagang dalubhasa dito. I wonder if you can help my old lady. Hey, magalang si Mr. Han, nakangiting sabi ni Master Yuan Hui. Maaway ng mga monghe, sinabi ng Buddha na hindi ako mapupunta sa impyerno. Dahil nandito ako, tiyak na lulutasin ko ang problema para sa Hunt family. Magsasalita pa sana si Rachel Hunt, ngunit nakakita siya ng isang medyo gwapong lalaki sa hindi kalayuan, at sinabing may pagkadismaya. Buddhism, iyan ay maling pananampalataya lamang. Si Rachel Hunt ay lumingon sa kanyang hindi malay, at nakita na bagaman ang lalaking ito ay mukhang ordinaryo, siya ay may isang hindi masabi na nangingibabaw na aura, na parang nakatayo doon, siya ay nakatadhana na hindi magagapi. Sinamantala rin ni Harvey York ang sitwasyon at tumangala, sa susunod na sandali ay banayad ang kanyang ekspresyon. Ang taong nagbukas ng kanyang bibig ay si Buckheng Thompson, ang Dragon King ng Heijo. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok doon. At si Buckheng Thompson ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha sa oras na ito, halatang naramdaman niyang may kakayahan si Master Yuan Hui, ngunit kung ikukumpara sa kanyang sarili, libu-libong milya ang layo niya. Hindi lamang sina Harvey York at Rachel Hunt, ngunit ang lahat ng mga mata ng madla ay nasa Buckheng Thompson sa sandaling ito. Lalo na si Master Yuan Hui, na nasample sa mukha, ay malamig na nagsabi sa oras na ito, na saan ang batang dilaw ang bibig. Ang aming Budismo ay marangal at orthodox, ngunit sa iyong bibig, ito ay naging isang sekta ng erehe. Kung gusto mong labanan ang kawawang monghe, magtanong ka lang. Ang kawawang monghe ay pumunta sa Gawgaw upang sabihin sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng walang katapusan sa dagat ng mga Buddha, at magiging tama ka sa iyong pagbabalik. Hindi lamang si Master Yuan Hui ang may malungkot at malamig na mukha, ngunit ang iba pang feng shui masters ay tumingin din kay Buckheng Thompson ng may paghamak. Monty, dahil miyembro ka ng Daoist sect, dapat mong maunawaan na ang Daoist sect natin ay tumitingin lamang sa kakayahan, hindi kalendaryo at seniority. Maliban kung maipapakita mo ang iyong mga kakayahan, kung hindi, tuturuan kita kay Master Yuan Hui ngayon. Hindi mapahiya ang isang tulad ni Master Yuan Hui. Maniwala ka man o hindi, tuturuan ka namin ng leksyon. Hindi pa rin lumalabas ang jumping dim clown, hihintayin mo ba talaga si Master Yuan Hui na sirain ka ng personal? Sa sandaling ito, maraming mga feng shui masters na naruroon ang tumingin sa ekspresyon ni Buckheng Thompson, na parabang nakatingin sila sa isang malaking tulala na may numero 1 master. Nakita ni Aaron Hunt si Buckheng Thompson sa oras na ito, ngunit hindi niya nakilala ang dating young master ng pamilya Thompson sa Walls Inn, ngunit ang uniforme ng seguridad sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, nanlamig ang kanyang mukha, at sinabi niya, halika rito, kunin mo ito itapon ng munting bodyguard. Paano mo ginagawa ang mga bagay? Pumasok dito ang munting gwardya. Kuya, mali ang pagkakaintindi mo. These are specially invited members. Napakalakas at madaldal. Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakatseyong ang tumayo, hawak ang isang anteng-anteng na gawa sa nakatuping dilaw na papel sa kanyang kamay, at nakangiting sinabi. Ito ay isang anteng-anteng na espesyal na inihanda niya para sa akin, at isinusuot ko ito sa aking katawan sa mga araw na ito.
Kuya, kapag malapit ka sa matandang ginang iyan nitong 2 araw, maririnig mo ang huni ng mga multo, tigre at lobo na umaangal, at sa gabi dahil dito, paulit-ulit kang binabangungot. Ngunit mayroon akong bagay na ito, kaya hindi ako apektado ng matandang babae na iyon. Ito ay tiyak na dahil ako mismo ang sumubok nito, at itong si Master Buckhang Thompson ay tunay na may kakayahan, kaya't ako ay naglakas loob na dalhin siya. Ang isang ito ay si Lee John Hunt, ang pinsan ni Aaron Hunt, isang sideline ng Walsing Hunt family. Gayunpaman, kahit side descendant siya, itinuring siyang nasa isang mataas na posisyon sa Hunt family, kaya pagkatapos niyang sabihin ito, lumuwag ang kutis ni Aaron Hunt. Sa katunayan, nang makipag-ugnayan siya kay Lee John Hunt ilang araw na ang nakalipas, sinadya niyang lumikha ng mga hindi inaasahang pagkikita at pagkakataon. Kung hindi siya madaling pagkatiwalaan ni Lee John Hunt. Ngunit sa sandaling ito, nakita ni Buckhang Thompson na dumating na ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay, tumayo siya, time na ngumiti kay Lee John Hunt, pagkatapos ay tumingin kay Aaron Hunt, at mahinahong sinabi, Mr. Hunt, actually, ayoko talagang pansinin ang mga gawain ng Hunt family. Pero dahil may relasyon ako kay Lee Jun, hindi ko kinaya na makitang bumagsak ang Hunt family, kaya ngayon lang ako nagpakita dito. Ako ay isang prangka na tao, at hindi mo iniisip. Ang Master Yuan Hul na ito ay tila pambihira, ngunit sa katunayan, tiyak na hindi niya malulutas ang mga problema ng iyong pamilya. Kung gagawa siya ng hakbang, hindi lang niya sasaktan ang sarili niya, kundi pati ikaw, ang Hunt family. Nang marinig ang makatwirang mga salita ni Buckhang Thompson, si Master Yuan Hui ay humakbang pasulong at sinabing may malungkot na ekspresyon, Bastard, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko kayang tapusin. Sasaktan ko ba sarili ko? Kung kaya kong lutasin, kailangan mo bang lumuhod at yumuko sa akin para humingi ng tawad? Sa walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha, dahan-daang sinabi ni Buckhang Thompson, mareresolba mo ito, anuman ang sabihin mo ay kung ano yun. Pero, hindi mo kayang tapusin. Paano mo ipapaliwanag? Kung hindi malutas ng kaawa-awang monghe ang problemang ito, yuyuko ako sa iyo ng 3 beses at sasambahin ka bilang aking guro. Mukhang galit si Master Yuan Hui, pagkatapos ay sumulyap kay Aaron Hunt, at sinabing, Master Hunt, mangyaring pangunahan. Hayaan kong maunawaan ng mga batang ito kung ano ang kakayahan. Alam din ni Aaron Hunt sa mga oras na ito na hindi niya ito makumbinsi, kaya't tumanggaw siya at dinala ang lahat sa likod bahay. Pamilyar si Harvey York sa lugar na ito, hindi kalayuan sa kwarto ng Old Lady of the Hunt family. Ilang sandali matapos kumatok si Aaron Hunt sa pinto, nakita niyang nakabukas ang pinto, at 100 katulong ang naglilingkod sa matandang ginang ng Hunt family na nakahandusay sa wheelchair. Mapatla ang mukha ng matandang ginang, at tumubo ang mapuputing buhok sa kanyang mukha, na ikinasakit ng ulo ng mga tao sa pagtingin pa lamang dito. Nang makita ang eksenang ito, nawalan ng boses si Master Yuan Hui. Napakalakas ng masamang espiritu. Walang malay na sinabi ni Aaron Hunt, Master Yuan Hui, may malaking problema ba? Napakalaki, ngunit hanggat ang kawawang monghe ay kumikilos, kayong Hunt family ay natural na makakaupo at makapagpahinga. Matapos tingnang mabuti ni Master Yuan Hui, kumpiyansa siyang nagsalita. Kung gayon, ipapaubaya ko ito kay Master Yuan Hui. Nang makita ni Aaron Hunt ang pagtitiwala ni Master Yuan Hui, nakahinga siya ng maluwag. Ang kamakailang paulit-ulit at paulit-ulit na mga insidente ng Hunt family ay naging dahilan upang siya ay sobrang haggard. Mas mainam na malutas ang problema. Nang marinig ang mga salita ni Aaron Hunt, si Master Yuan Hui ay ngumiti ng may kumpiyansa, at sa susunod na sandali ay naglabas siya ng isang string ng rosary beads na binubuo ng 108 bituin at moon body. Binibigkas niya ang ilang mga salita, at pagkatapos ay kaway ng kanyang kanang kamay, nakita niya ang mga butil ng rosaryo na lumilipad palabas at damapo sa katawan ng matandang ginang. Sa hitsura ng rosaryo, tila may hindi maipaliwanag na hiyaw mula sa katawan ng matandang ginang, at pagkatapos, lahat ng kanyang puting buhok ay nalaglag. Sa loob lamang ng ilang segundo, nanimbalik ng dugo ang matandang ginang. Lahat ng tao sa Hunt family ay maingat na tumingin sa nakaraan, at biglang hindi na sila nahihilo, ngunit nakaramdam na naman sila ng panibago. Matapos malutas ang problemang ito, tumingin si Master Yuan Hui kay Buckhang.
Si Thompson ay walang pakialam at sinabing may panunuya, "Binata, nakita mo na ba ang mga kakayahan ng kawawang monghe? Halika, lumuhod at yumuko ng 100 beses, tapos na ang bagay na ito. Ang iyong mga kakayahan." Hindi nagpakita ng walang pakialam na ekspresyon si Buckhang Thompson. "Hindi mo tiningnang mabuti, na-resolve na ba ang usaping ito?" Nang bumagsak ang boses ni Buckhang Thompson, hindi na mamalayan ni Master Yuan Hui na sumulyap sa matandang ginang. Ngunit sa susunod na sandali, ang matandang ginang ay nakahinga lang ng kaunti at nagpakawala ng malakas na hiyaw, at ang kanyang katawan at mukha ay muling nagkaroon ng puting buhok na tumutubo ng ligaw. At ang mga bituin at moon body na ginawa ni Master Yuan Hui ay sumabog lahat sa sandaling ito. Ang pagkalunod ay bumeranged, si Master Yuan Hui ay nagluwa ng isang subo ng dugo na may, "Wow!" at lahat ay nahulog sa lupa at patuloy na nanginginig. At lahat ng tao sa Hunt family ay naramdaman na ang isang malakas na tunog ng pagsipol ay nagmula sa kanilang mga tainga, lahat sila ay nahihilo, at sa sandaling ito, sila ay halos mawalan ng malay ng direkta sa lupa. Lahat ng ibang Feng Shui Masters na naruroon ay biglang nagbago ng kulay. Ito ay hindi na isang ordinaryong masamang espiritu, ngunit isang masamang espiritu na nagbabanta sa kaluluwa. Ang mga Feng Shui Masters na ito ay hindi na nagtatago sa oras na ito, may ilan na confederate at confident, at direktang umaatake, ngunit wala silang epekto. Bukod sa ginawang mas seryoso ang sitwasyon ng old lady, nakaranas din siya ng backlash. At si Aaron Hunt, na hindi rin komportable, ay tumitig sa sandaling ito na may mahirap na tingin, at pagkatapos ay natuklasan niya na sa moment na ito, tila si Lee John Hunt lamang ang walang magawa. Maging si Rachel Hunt, na nakatayo sa tabi ni Harvey York, ay medyo namutla sa kabila ng napapanahong suporta ni Harvey York. Alam ni Aaron Hunt ng kaunti ang mga kakayahan ni Harvey York, ngunit hindi sumuko si Buckhang Thompson, paano siya magmukhang mas malakas? Mas malakas kaya siya kay Harvey York. Sa pag-iisip nito, hindi na mamalayan ni Aaron Hunt si Buckhang Thompson, at sinabi sa malalim na boses, "Munting kaibigan, tila ako, si Aaron Hunt, ay hindi alam ang Mount Tai. Kung maaari, humingi ng tulong sa iyong maliit na kaibigan." Nang marinig ito, lahat ng mata sa eksena ay nahulog kay Buckhang Thompson. Si Lee John Hunt ay matagumpay ding tumingin sa paligid sa oras na ito, pagkatapos ay tumitig. Buckhang Thompson, at mahinang sinabi, "Master Buckhang Thompson, mangyaring kumilos."